Ang himala sa Aprika. Paano binuhay ng mga Pilipino ang patay na lupa gamit ang kanilang mga kamay? Sa pinakatigang na rehiyon sa Aprika na walang sinumang nangahas na pakialaman, kung saan higit sa 20 makapangyarihang bansa ang paulit-ulit na nabigo, isang maliit na koponan mula sa Pilipinas ang gumamit lamang ng kanilang mga walang balot na kamay upang baguhin ang isang patay na lupa at gawin itong isang luntiang bukirin ng mais na nagpabigla sa buong mundo. Paano nila ito nagawa? Walang malalaking makinarya, walang bilyong pondo, walang makabagong teknolohiya. Ang kwentong ito ay tiyak na babago sa lahat ng iyong pinaniniwalaan. Ang hilagang bahagi ng bansang Burkina Faso sa Aprika ay isang malawak na lupain na kulay tsokolateng tostado, bitak-bitak at may malalalim na siwang dahil sa matinding tagtuyot na tumagal ng ilang dekada. Walang mga puno, walang tubig, walang buhay at tila walang kinabukasan. Ang mga residente sa nayon ng Zongo ay namumuhay sa umaasa sa mga panaginip na tila suntok sa buwan. Sinubukan nilang itanim ang lahat ng nakikita nila sa telebisyon, maging ito man ay kamoteng kahoy, mais o mani, ngunit wala ni isang binhi ang tumubo. Ang lupa rito ay patay na sa tunay na kahulugan ng agrikultura. Wala na itong anumang organikong materya, walang nabubuhay na mikroorganismo at wala nang kakayahang humawak ng tubig o sumipsip ng anumang abono. Tinawag nila itong isinumpang lupa dahil tila ba talagang isinumpa ito ng kalikasan. Maraming gobyerno mula sa Europa at malalaking NGO mula sa Amerika ang nagtangkang buhayin ang lugar na ito, ngunit lahat sila ay umuwing bigo. Mahigit 300 milyong dolyar ang ibinuhos sa iba't ibang proyekto, ngunit ang ibinalik lamang nito ay blangkong lupain. Nagsimula ng tanggapin ng mga taga-nayon na malapit na nilang kailangang lisanin ang kanilang tinubuang lupa. Ngunit ang turning point ng kwentong ito ay nangyari sa isang tahimik na hapon nang isang lumang puting pickup truck ang nagpaalimbukay ng alikabok papasok sa nayon, sakay ang isang grupo ng mga estranghero na walang sinuman ang nakakakilala. Isang lalaki na nakasuot ng tradisyonal na salakot at kupas na long sleeves, na nagsasalita ng Ingles na may matapang na puntong Pilipino, ngunit may mga matang puno ng determinasyon, ang bumaba. Naglakad siya at maingat na pinagmasdan ang lupa. Dumampot siya ng isang matigas na tipak ng alikabok, dinurog ito ng marahan sa kanyang palad at ngumiti ng tipid. Lumingon siya sa kanyang tagasalin at sinabi sa mahinahong boses, "Ang lupang ito ay pagod na, pero humihinga pa, buhay pa siya." Walang nakaintindi sa kanya ng panahong iyon kung ano ang ibig niyang sabihin. Ilaw-araw matapos iyon, nagsimula siyang humukay ng maliliit na butas sa lupa, naglagay ng kung anong bagay sa loob, at tinakpan ito ng mga tuyong damo. Ang mga bata ay nakatingin na puno ng pagtataka, habang ang mga matatanda sa nayon ay nagbubulungan at lihim na nagtatawanan. Inisip nilang ang grupong ito ay tulad lang ng mga naunang NGO dumating para magpasikat at aalis ng walang anumang nababago. Ngunit walang nakakaalam na iyon, na pala ang simula ng isang mahiwagang bukid ng mais na magpapanganga sa buong Aprika dahil sa tagumpay ng isang maliit na pangkat mula sa Pilipinas. Matapos pangunahan ng lalaking Pilipino na nagngangalang Mang Lando ang paghuhukay ng maliliit na butas na nakakalat sa buong patay na lupain, nagsimulang magtanong ang mga taga-nayon. Wala siyang dalang makinarya, walang malalaking traktora o daan-daang tauhan na tulad ng mga dayuhang NGO. Ang kasama lang niya ay 4 na simpleng magsasakang Pilipino at isang tagasaling taga Burkina Faso na nagkataong naging scholar sa Universidad ng Pilipinas Los Baños. Ang buong koponan ng mga Pilipino ay kalmado, hindi palakibo, walang dalang mga kamera para magpicture, ngunit walang tigil sa pagbabanat ng buto buong araw. Ang gamit lamang nila ay mga asarol, pala at maliliit na timba ng tubig mula sa isang lumang balon kasama ang isang kakaibang materyales na nakabalot sa basang tela. Ito ay ang halamang moras na dinala pa mula sa Pilipinas. Inilatag muna nila ang mga ugat ng moras bago nilagyan ng biochar, binuhusan ng katas ng binurong halaman at saka pinaligiran ng mga buto ng mais. Isang nasa katanghaliang gulang na Pilipino sa grupo ang marahang naglapag ng halamang moras na may mga ugat na aabot sa kalahating metro ang haba sa lupa, tinapakan ito ng marahan para siksikin ang butas. Isang bata sa nayon ang nagtanong, "May tutubo bang puno diyan?"
Tumawa ng mahina ang Pilipino at sumagot, "Hindi puno, anak, bagong buhay." Ang kanilang lihim ay ang pamamaraan ng pagpapanumbalik ng lupa mula sa Pilipinas na na-develop sa mga tigang nakabundukan at lupain ng Ilocos at matagumpay ng nakapagpabago sa mga bitak-bitak na burol upang maging mga luntiang taniman ng prutas. Tinawag nila itong tatlong haligi ng buhay lupa, ang halamang moras upang pigilan ang erosyon, abonong organiko at mga katutubong mikrobyo. Pinagsama nila ang kaalamang ito sa lokal na pamamaraan ng Aprika na tinatawag na Zai Holes. Kahit walang high-tech na gamit, walang app na kontrolado ng satellite, ang pamamaraang ito ay nakasalalay sa malalim na pag-unawa sa kalikasan, matinding pasensya at pakikinig sa sinasabi ng lupa. Makalipas lamang ang 3 araw, ang maliliit na butas na kanilang hinukay ay nagsimulang sumalo at mag-imbak ng kaunting ulan na bumagsak. Ang tunog ng tubig na unti-unting sumisipsip pababa sa lupa ay nagpabilib sa lahat dahil dati, ang ulan ay dumudulas lang sa ibabaw ng matigas na lupa at mabilis na sumisingaw sa init. Sa 2nd linggo, nagsimula ng tumulong ang mga bata sa pagdidilig ng mga halamang moras. Ang mga ina sa komunidad ay natutong gumawa ng organikong abono mula sa mga tira-tirang pagkain at dumi ng kambing. Ang pangkat ng mga Pilipino ay hindi namigay ng mga libreng kagamitan o pera. Nagbigay sila ng kaalaman sa pinakamadaling paraang maintindihan at ipinakita nila ito sa bawat hakbang. Buong nayon ay nagsimulang mag-iba ang pananaw. Hindi na sila tumatawa o nanunuya. Sa halip, unti-unti silang pumalibot at tinitigan ang pagtatrabaho ng mga Pilipino at sa 14 na araw, ang bagay na walang sinuman ang umasang mangyayari ay naganap. Ang pinakaunang usbong ng mais ay sumibol mula sa lupang dating itinuturing na patay. Ang munting usbong na lumitaw noong 14 na araw ay tila isang maliit na halaman lamang, ngunit para sa mga taga-Zongo, ito ay isang himala na nangyari sa mismong harapan ng kanilang mga mata. Marami ang hindi makapaniwala. Ang ilan ay talagang tinusok pa ang lupa sa paligid ng usbong gamit ang kanilang mga daliri para kumpirmahin kung ito ba ay peke. Tumubo nga ito. Dito sa lupang ito, walang kahit anong pwedeng itanim noon. Paano ito tumubo? Umalingaw-ngaw ang bulungan sa buong nayon. Ang pananabik ng mga bata ay naging inspirasyon upang magka-interes ang mga matatanda. Si Mang Lando at ang kanyang koponan ay hindi nagsalita ng marami. Lumapit lamang sila, sinuri ang tanim na may kalmadong mukha at sinabing, "Unang usbong pa lang yan, malapit na kayong magkaroon ng totoong taniman ng mais." Mula sa puntong iyon, nagbukas ang pangkat mula sa Pilipinas ng isang open-air workshop nang hindi gumagamit ng mga air-conditioned na conference room o mga slide projector. Ginamit nila ang kanilang mga kamay, ginamit ang mismong lupa bilang pisara, at ginamit ang direktang karanasan ng mga taga-nayon bilang kasangkapan sa pagkatuto. Itinuro nila ang istruktura ng lupa, kung paano ito bubuhayin gamit ang mga tuyong dayami, abono mula sa dumi ng kambing at ang halaga ng pagpapahinga sa lupa. Dinala rin ng pangkat ang mga bata upang ipakita ang haba ng ugat ng halamang moras na nakakapit ng mahigpit sa ibabaw ng lupa upang hindi ito gumuho pagkatapos ng ulan, sabay paliwanag na. Ito ang pader ng kalikasan na hindi nangangailangan ng kahit isang patak ng semento. Araw-araw, mas dumarami ang mga taga-nayon na nakikiisa sa trabaho. May mga nag-alok ng kanilang likod bahay upang gawan ng karagdagang test plots. May mga pamilya na inialay ang kanilang mga kusina upang magamit ng pangkat sa pagtuturo ng mabilisang paggawa ng abono sa mga timba. Sa 2nd linggo, mas maraming puno ng mais ang nagsimulang tumaas. Ang mga butas na tinaniman ng moras na kasabay ng mais ay kapansine-pansing mas mabilis lumago. Isang batang lalaki ang tumakbong humahangos patungo sa kanyang ina at sumigaw, "Nay, namumunga na ang mais." Isang 70 anyos na matandang babae na dati nagsabing lilisanin na niya ang nayon dahil wala na itong kinabukasan, ang napaluha nang makita ang mga murang berdeng bunga ng mais na sumusilip mula sa tangkay. "Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng bunga ng mais dito sa nayon namin. Para itong panaginip," wika niya. Ang ihip ng hangin sa nayon
ay mabilis na nagbago. Mula sa pag-aalinlangan tungo sa paniniwala, mula sa kawalang pakialam tungo sa pagkakaisa o bayanihan. Habang nangyayari ito, ang kwento ng maliit na pangkat mula sa Pilipinas ay dahan-dahang nakarating sa mga karatig nayon. Ang mga nayong nasa layong 15 kilometro ay nagsimulang magpadala ng kanilang mga kinatawan upang makita ang mga resulta. At ang kanilang nakita ay isang luntiang taniman ng mais sa gitna ng patay na lupa, isang bagay na imposible sa paningin ng mundo, ngunit naging totoo sa Aprika dahil sa mga kamay ng ilang simpleng Pilipino. Ang balita tungkol sa himala sa lupang patay sa nayon ng Zongo ay lumaganap hanggang sa makarating ito sa pandinig ng isang Pranses na mamamahayag na nagngangalang Marie Lefebvre na nakabase sa West Africa. Hindi siya naniwala sa mga bali-balita noong una dahil sa kanyang isipan, ang rehiyong iyon ay isang disyerto na hindi kailanman matataniman. Ngunit isang linggo pagkatapos, naglakbay siya kasama ang kanyang cameraman patungong Zongo upang patunayan ang katotohanan. Pagdating niya, napahinto si Marie nang makita niya ang mismong bangin na dati niyang inireport bilang Red Zone Critical Area ng United Nations Environment Program. Ngayon, napalitan ito ng mga linya ng maisan na malulusog at buhay na buhay. Ang ilang mga tangkay ay kasing taas na ng kanyang balikat, may mga luntiang bunga na nakahanay sa mga pilapil. Agad siyang lumingon sa mga pinuno ng nayon at nagtanong kung sino ang nakapagpabalik sa buhay ng lupang ito. Isang lalaki ang tumuro sa isang maliit na lalaking nakasuot ng salakot na walang kapagurang yumuyuko upang maglagay ng mga tuyong dayami sa mga butas at sinabing, "Siya po, galing sa Pilipinas." Ang salitang Pilipinas ay nagpatahimik kay Marie ng ilang sandali. Dahil hindi pa siya kailanman nakakita ng ulat tungkol sa tulong mula sa Pilipinas sa rehiyong ito. Walang international funding, walang malalaking logo, walang media coverage, walang mga opisyal na nakasuot ng uniforme ng malalaking organisasyon. Ang naroon lang ay 5 simpleng tao, mga walang balot na kamay at basang lupa. Nagsimula siyang kumuha ng mga larawan at i-report ang pagbabago ng kalidad ng lupa. Kumuha siya ng litrato ng mga ugat ng moras na bumaon ng malalim at nakipag-usap sa mga kababaihan na ngayon ay kusang nangongolekta ng mga basurang pagkain para gawing abono kasabay ng tawanan ng mga bata na nagdidilig ng maisan tuwing hapon. Nilapitan ni Marie si Mang Lando upang sadyain itong interbyuhin. Tinanong niya kung bakit siya pumunta roon. Sumagot si Mang Lando nang may simpleng ngiti dahil walang gustong tumulong sa kanila. Kaya kinailangan kong pumunta. Napako si Marie ng ilang segundo bago bumulong sa kanyang sarili, ang mga salitang iyan ay kayang baguhin ang mundo. Ang ulat ni Marie ay ipinadala pabalik sa headquarters sa Pransya at inilathala sa isang sikat na environmental documentary magazine ilang araw lamang ang makalipas na may headline na "Himala sa Aprika, Pinoy na magsasaka, binalik ang buhay ng patay na lupa gamit lang ang kamay." Ang kwentong ito ay nag-viral sa mundo ng mga NGO sa buong Europa dahil binuwag nito ang lahat ng tradisyonal na teorya ng rehabilitasyon na nangangailangan ng bilyones. At sa halip ay gumamit lamang ng kung ano ang inaalay ng kalikasan kasama ng malalim na pag-unawa sa lupa. Ngunit para sa pangkat ng mga Pilipino, hindi sila nagpa-interview sa malalaking media, hindi humarap sa mga press conference. Nagpatuloy lang sila sa paghuhukay ng maliliit na butas, isa-isa, sa paniniwalang ang mga sumisibol na mais ang pinakatotoong sagot para sa buhay. Pagkatapos mailathala ang artikulo, ang balita sa pagbuhay ng lupa sa nayon ng Zongo ay naging usap-usapan sa global environmental circles. Maraming organisasyon ang nagduda kung ang nangyari ay pansamantala lamang o kaya ay isang tsamba. Dahil dito, isang grupo ng mga akademiko at siyentipiko mula sa Canada at Japan ang bumiyahe upang sukatin ang kalidad ng lupa sa lugar. Ang naging resulta ay nagpatikom sa kanilang mga bibig. Ang antas ng moisture sa lupa ay tumaas ng mahigit 300% sa loob lamang ng 30 araw. Ang bilang ng mga mikroorganismo na dati ay 0 ay umakyat sa isang napakataas na level. Tinanong nila si Mang Lando kung may ginamit ba siyang chemical accelerators o pampabilis. Mahinahong sumagot si Mang Lando, "Ginamit namin ang aming mga kamay at pag-unawa." Ang ginamit ng Pilipinas ay ang integrasyon ng likas kayang pagsasaka
na sikat sa kanilang bansa, inangkop sa sistemang Zyhole ng Africa at dinagdagan ng paggawa ng organikong pataba mula sa lokal na materyales. Isang natatanging formula na wala pang sinumang nakaisip na paghaluin. Binigyan diin din nila ang pagiging tuloy-tuloy kaysa sa mabilisang resulta na naniniwala sa sistema ng kalikasan at tinuturuan ang mga taga-nayon na gawin ito ng mag-isa upang hindi na sila umasa sa mga Pilipino. Sa loob lamang ng isang buwan, ang nayon ng Zongo ay nagkaroon na ng halos 800 puno ng mais na nakatanim sa iba't ibang test zones sa paligid ng komunidad. Ang tawa ng mga bata habang naglalaro sa maisan ay naging isang tunog na hindi narinig sa loob ng 10 taon. Binigyan ng mga taga-nayon ang koponang Pilipino ng palayaw na mga manggagamot ng lupa. Ang mga ina ay kusang gumagawa na ng kanilang sariling biofertilizer. Isang matandang lalaki ang nagpaskil ng litrato ng kanilang maisan sa mismong pintuan ng kanyang bahay at sinabi sa kanyang apo, "Ito ang ating pag-asa mula sa mga Pilipinong hindi natin kakilala." Ang atensyon ay lumaki hanggang sa inanyayahan ng lokal na gobyerno ang pangkat mula sa Pilipinas upang talakayin ang pagpapalawak ng proyekto. Ngunit ang naging sagot ni Mang Lando ay nagpabigla sa lahat. Hindi namin palalawakin ang proyekto hanggat walang tao mula mismo sa komunidad ang tatayo upang manguna. Nagsindi lang kami ng apoy, ngunit hindi kami ang habambuhay na magdadala ng sulo para sa inyo. Ang ganitong paraan ng pag-iisip ang naging puso ng tunay na sustainable development. Hindi ito tungkol sa pamimigay ng libreng gamit, kundi ang pagpukaw sa diwa ng tao upang sila mismo ang bumangon at baguhin ang kanilang sarili. At ngayon, ang maliit na apoy na iyon ay nagsimula nang gumapang patungo sa mga karatig na iyon. Ang balita ng tagumpay sa Zongo na minsan ay naging patay na lupa ngunit ngayon ay naging maliwanag at luntiang maisan ay gumising sa mga kalapit na komunidad. Ang mga residente mula sa nayon ng Bongo, Gasala at Tagolibe na nasa layong ilang kilometro ay naglakad o sumakay ng bisikleta upang makita ito ng kanilang sariling mga mata. Nakatayo silang nakatingin sa lupang dating bitak-bitak na walang maitanim, ngayon ay puno ng mais na lampas tao ang taas, kasama ang maayos na hanay ng mga halamang moras na nag-aalaga sa lupa. Iisa ang tanong ng lahat, paano nila nagawa iyon? Ang mga taga-Zongo ay hindi nag-atubiling ibahagi ang kanilang natutunan sa mga Pilipino. Sila mismo ang nag-ikot sa mga bagong dating sa mga taniman, nagpaliwanag ng teknik ng mga butas ng buhay na may halamang moras, compost at tuyong dayami. Ang ilan ay dumampot pa ng lupa para ipakita na ito ay malambot na at hindi na kasing tigas ng bato tulad noon. Hindi sila namigay ng mga kagamitan, namigay sila ng kaalamang nagpabago sa aming buhay, sabi ng isang ina na may 3 anak, sabay turo kay Mang Lando, na nooy nagtuturo sa mga bata kung paano gumawa ng pataba mula sa dumi ng kambing. Hindi tumigil sa pagtuturo ang mga Pilipino. Inanyayahan nila ang lahat ng mga karatig nayon na sama-samang magtrabaho. Ang pamamaraan ay simple. Kung sino ang may lakas ng loob na magsimula, handa ang pangkat na bumaba sa lupa at sumama sa kanila sa paghuhukay mula umaga hanggang hapon. Sa loob lamang ng 3 araw, ang nayon ng Tagolibe ay nagkaroon ng sarili nitong maliliit na test plots ng moras sa gilid ng mga daanan. Ang nayon ng Bongo ay nagsimulang mangolekta ng mga pananim para iburo at gawing organikong abono. Samantala, ang Gasala ay nagsimulang humukay ng malalalim na Zyholes sa ilalim ng paggabay ng mga taga-Zongo. Ito ay isang network ng pagkatuto na sumibol ng kusa, walang formal na proyekto, walang budget, walang pinuno mula sa sentral na pamahalaan. Ito ay ipinasa mula sa isang nayon patungo sa isa pa gamit ang puso. Sinabi ni Mang Lando sa pinuno ng Gasala, "Nandito kami para magbigay ngunit hindi mamigay ng mga bagay. Ibinibigay namin ang paraan ng pag-iisip at kung paano makipamuhay sa lupa." Iyon lang, isang gabi, nang magtipon ang lahat ng nayon upang magsagawa ng outdoor workshop sa ilalim ng liwanag ng buwan, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga katutubong tambol, kasabay ng tawanan ng mga bata at maligayang kwentuhan ng iba't ibang nayon. Isa itong tanawin na ilang dekada nang hindi nakikita ng marami. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, nagkasama-sama ang lahat ng may mga ngiti sa labi
at hindi dahil sa labis na kahirapan at pagkagutom. Ang pagpapanumbalik ay hindi lamang tungkol sa lupa, pinanumbalik nito ang buong komunidad at ang pag-asang namatay kasama ng kalikasan. At ang lahat ng ito ay nagsimula sa ilang individual na may walang balot na kamay na tumangging maniwala na wala ng pag-asa. Ang malakas na alon ng pagbabago mula sa nayon ng Zongo at ang pagkalat ng pamamaraan ng pangkat Pilipino ay umabot sa antas ng gobernador at mga opisyal ng Ministry ng Agrikultura ng Burkina Faso. Mula sa pagiging isang maliit na proyektong voluntaryo, ito ngayon ay naging sentro ng atensyon ng buong bansa. Si Seydou Konate, ang direktor ng National Soil Resources, ay nagdesisyong maglakbay mismo patungo sa Zongo upang makita ang pinag-uusapang pagbabago. Dumating ang konvoy ng gobyerno kasama ang isang pangkat ng mga soil engineers at researchers. May dala siyang makapal na notebook at naglakad patungo sa maisan sa gitna ng nayon. Ang kanyang mga mata na noong una ay blanco ay dahan-dahang napalitan ng matinding gulat nang matuklasan niya na ang lupain na dati klasipikadong level 5 dead soil ay tumaas ang antas ng buhay ng halos 10 beses. Paano nangyari ito sa loob lang ng 2 buwan? Maraming opisyal ang nagsimulang magtanong sa mga Pilipino. May mga nag-take down notes, nag-picture at pilit inuunawa kung anong sikat na teknolohiya ang ginamit nila. Tahimik na lumapit si Mang Lando at sinabi sa isang simpleng tono, "Hindi kami gumamit ng anumang makabagong teknolohiya, ginamit namin ang pamamaraan ng kalikasan na matagal nang inabandona at hindi na pinaniwalaan ng mga tao, natigilan ang mga inhinyero." Isa sa kanila ang yumuko, hinaplos ang lupa sa paligid ng mais at bumulong, "Totoo nga, may buhay na ito." Nagsimulang mapagtanto ng gobyerno na ang pamamaraan ng pangkat Pilipino ang siyang sagot na matagal na nilang hindi napapansin dahil sa pagbuhos ng malalaking pondo sa mga proyektong nagmula sa Europa, kung saan nakalimutan nila na ang tunay na pagbabago ay minsan nagsisimula sa mga kamay ng maliliit na tao na may lakas ng loob na mag-isip ng kakaiba. Matapos ang field meeting, sinabi ni G. Konate sa media, "Susuportahan namin ang pagpapalawak ng konseptong ito sa buong rehiyon na may buong paggalang sa mga pamamaraan ng mga Pilipinong ito." Ang pahayag na ito ay naging headline sa mga lokal na istasyon ng telebisyon at na-share sa buong bansa sa social media na may hashtag na Pinoy Miracle, Bagong Buhay sa ilalim ng ugat ng moras. Ngunit ang mga Pilipino ay hindi huminto sa paglalakad. Naghanda silang maglakad patungo sa isang bagong nayon na 20 kilometro ang layo para magsimulang muli ng bagong apoy sa ibang komunidad. Hindi pa tayo tapos hanggat hindi nabibigyan ng pagkakataon ang bawat metro kwadrado ng lupa na muling mabuhay, sabi nila. At ito ay hindi lamang isang misyon para sa Aprika, kundi isang misyon para sa sangkatauhan upang makipagkasundo muli sa kalikasan. Isang buwan matapos formal na ibigay ng gobyerno ang kanilang suporta, malaki na ang ipinagbago ng kapaligiran sa Zongo. Mula sa isang tahimik at malungkot na lugar, naging isang napakasiglang komunidad ito. Nagtatakbuhan ang mga bata sa taniman ng mais at umalingaw-ngaw ang tawanan sa lahat ng dako. At ang pinakamahalaga, may bagong lumitaw sa gitna ng bukas na bukirin, isang paaralan sa gitna ng bukid, sa ilalim ng isang malaking puno. Ginamit ng mga Pilipino ang mga kawayan at mga lumang yero upang bumuo ng isang maliit na kubo. Walang pinto, walang bintana, walang mga desk at walang kuryente. Ngunit ang lugar na iyon ay puno ng mga matang uhaw sa kaalaman. Ang mga Pilipino ay nagpalitan sa pagtuturo araw-araw. Ginamit nila ang lupa bilang pisara para isulat ang mga formula sa paggawa ng abono. Iginuhit ang mga ugat ng halamang moras, nagpakita kung paano mag-imbak ng mga lokal na binhi at nagpaliwanag kung bakit ang pagtatanim ng iba't ibang pananim, crop rotation, ay nagpapabuhay sa lupa. Ang lupa ay kaibigan natin. Kung hindi natin naiintindihan ang ating kaibigan, hindi tayo mabubuhay kasama niya, paliwanag ni Mang Lando sa isang batang nagtanong kung bakit kailangang itanim muna ang moras bago ang mais. Ang ganitong uri ng edukasyon ay wala sa anumang aklat, ngunit binago nito ang pag-iisip ng buong komunidad. Ang mga magulang na dati walang pakialam sa edukasyon ay nagsimulang ipadala ang kanilang mga anak sa paaralan.
Ang mga inang dati palaging pagod at walang pag-asa ay pumapasok para matutong mag-imbak ng binhi. Ang mga bata ay nagsimulang isulat ang mga salitang organiko, mikrobyo at bayanihan sa kanilang mga lumang kuwaderno na nakuha nila sa isang charity organization ilang taon na ang nakararaan. Isang 5 taong gulang na batang babae na nagngangalang Aya ang nagsalita sa klase. Gusto ko pong maging isang manggagamot ng lupa tulad ng mga Pilipino. Gagawin ko ring kulay berde ang buong nayon namin. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa mga Pilipino dahil iyon ang bagay na hindi nila inaasahang maririnig mula sa isang batang lumaki sa alikabok at kawalan ng pag-asa. Ang pag-aaral ay hindi tumigil sa loob ng paaralan. Nagsagawa rin ng mga practical workshops kung saan ang bawat grupo ng mga taga-nayon ay inatasang gawin sa aktwal na buhay ang kanilang natutunan. Ang resulta, ang mga bagong tanim ay mas mabilis nang namunga kaysa sa dati. Dahil ang mga lokal na tao ay naiintindihan na ngayon ang lupang kanilang ginagalawan. Ang pagbuhay ng lupa ay hindi lamang sa paggamit ng kamay, kundi pati na rin sa paggamit ng puso. Ang salitang isinulat ni Mang Lando gamit ang chalk sa isang nabulok na kahoy sa gitna ng silid-aralan. At ngayon, mula sa isang maliit, nakalimutang nayon sa Africa, ito ay naging isang paaralan ng buhay na gustong bisitahin ng mga tao mula sa buong mundo para makita ng kanilang sariling mga mata. Sa gitna ng panahon ng tag-ulan sa Africa, dumating ang isang lalaking may suot na mamahaling leather shoes, eleganteng suit, at tindig na puno ng kumpiyansa. Siya ay si Hans Graber, isang malaking investor mula sa Germany, na dati nang nagbuhos ng malaking pondo sa mga proyektong agricultural sa Africa na pumalpak dahil sa matigas na lupa, kakulangan sa tubig at kakulangan sa kasanayan ng mga manggagawa. Narinig ni Hans ang tungkol sa tagumpay ng maisan ng mga Pilipino mula sa isang environmental magazine. Lumipad siya ng direkta patungong Zongo kasama ang kanyang team ng mga executives, umaasang makapag-survey ng oportunidad sa pamumuhunan sa lupang dating walang halaga. Pagdating sa nayon, na wala man lang karatulang welcome, napahinto siya sa harap ng mga perpektong hanay ng mais. Ang lupang nabasa niya sa report na dead soil ay puno na ngayon ng mga earthworms, nabulok na dahon at amoy ng sariwang lupa at buhay. Maingat niyang sinuri ang paligid at walang tigil sa pagtatanong. Anong formula ng fertilizer ang gamit ninyo? May drip irrigation system ba kayo? Paano niyo kinokontrol ang mga peste? Ngumiti lang ng bahagya si Mang Lando, inakay siya pababa sa ilalim ng puno at inabutan ng herbal na inumin sa isang basong lata. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ipinaliwanag sa pinakasimpleng Ingles. Hindi tayo nakikipaglaban sa kalikasan o sa lupa. Tinutulungan natin itong bumalik sa kanyang natural na tungkulin. Kailangan lang natin itong tigilang pilitin. Nakikinig si Hans na puno ng pagdududa. Ngunit nang makita niya ang mga inang dating itinuturing na walang silbing lakas paggawa na ngayon, ay nagtuturo sa kanilang mga kapitbahay kung paano gumawa ng compost. Nang makita niya ang mga binatilyong dati may bitbit na baril mula sa mga armadong grupo na ngayon ay asarol na ang hawak, mahina siyang nagtanong, anong klaseng model ito? Nakapatent ba ito o nakarehistro ang inyong copyright? Tumawa si Mang Lando at sumagot, nirehistro ito ng kalikasan sa puso ng mga tao, hindi sa isang piraso ng papel. Nang gabing iyon, matagal na umupo si Hans sa gilid ng maisan, mas matagal kaysa sa inaasahan ng sinuman. Hindi siya nagsalita tungkol sa pera o negosyo. Sa halip, nagtanong siya ng isang bagay na hindi niya inakalang sasabihin niya. Kung gusto kong matuto, tatanggapin niyo ba akong maging estudyante niyo? Kinaumagahan, ang negosyanteng ito mula sa Europa ay naging bagong estudyante sa paaralan sa bukid. Hinubad niya ang kanyang leather shoes, ibinaba ang kanyang leather briefcase, at seryosong ibinaon ang kanyang mga kamay sa lupa kasama ang maliliit na pangkat ng mga Pilipino na nagbago sa mundo ng walang anumang kapangyarihan o pera. Matapos ma-publish sa mga internasyonal na magazine ang kwento ng nayon, ng Zongo at ng mga Pilipinong magsasaka at ipalabas sa mga dokumentaryo sa telebisyon sa Europa, ang atensyon ng pandaigdigang komunidad ay direktang tumutok sa isang tao kay Mang Lando at sa kanyang konsepto ng pagpapagaling ng lupa gamit ang mga walang balot na kamay at pag-unawa sa kalikasan. Hindi nagtagal,
nagpadala ang United Nations Development Program ng formal na imbitasyon para kay Mang Lando upang dumalo at magsalita sa Global Soil Restoration Summit na ginanap sa Geneva, Switzerland, kasama ang mga siyentipiko mula sa 40 bansa at mga leader sa sektor ng agrikultura sa buong mundo. Nang araw na iyon, ang conference room ay napuno ng mga high-tech na presentation slides, maiinit na debate tungkol sa soil innovation at mga global master plans, na puno ng mga technical jargons at malalaking numero. Ngunit nang tawagin ang pangalan ni Mang Lando, naglakad siya paakyat ng entablado nang walang bitbit na kahit anong folder, walang PowerPoint presentation, wala kahit isang maliit na papel para sa kodigo. Ang tanging hawak niya ay isang maliit na bukol ng lupa sa kanyang kamay. Itinaas niya ang lupa at nagsalita sa mahinahong boses. Hindi ako isang siyentipiko o isang negosyante. Ako ay isang simpleng magsasaka na nakita kung paano umiyak ang lupa. At ngayon, nagawa namin itong pangitiin muli. Biglang tumahimik ang buong conference room. Ipinaliwanag ni Mang Lando ang kanyang pamamaraan sa pamamagitan ng pagkukwento. Walang mga numero, walang graphs, kundi punong-puno ng katotohanang naganap sa isang nayong nawalan na ng pag-asa. May pera kayo, may mga satellite kayo, ngunit ang mga taong walang-wala ang siyang mismong nakapagpabalik ng buhay sa lupa. Bakit? Dahil alam nilang pakinggan ito. Hindi nila ito inuutusan. Pagkatapos ng kanyang talumpati, tinanong siya ng moderator, "Paano mo balak palawakin ang proyektong ito sa buong mundo?" Ngumiti si Mang Lando at mabilis na sumagot, "Hindi natin kailangang palawakin ang proyekto. Ang kailangan lang nating palawakin ay ang puso ng tao para marinig ang sinasabi ng lupa. Iyon lang ay sapat na." Dumagundong ang masigabong palakpakan sa buong bulwagan. Maraming tumayo para magbigay ng standing ovation. Ang ilan ay naluluha pa. Pagkatapos ng pulong, nilapitan siya ng mga kinatawan mula sa South Africa, Morocco at Peru upang humiling na pag-aralan ang modelo ng Pilipinas sa pagpapagaling ng lupa at inanyayahan ang kanyang pangkat na mag-training sa kani-kanilang bansa. Habang naglalakad si Mang Lando palabas ng meeting room, isang lalaki mula sa Food and Agriculture Organization ng UN ang lumapit at nagtanong, "May libro ka ba o manual ng pamamaraan ninyo para maituro natin sa buong mundo?" Ang sagot ay napakasimple. "Ang aklat ko po ay nakabaon na sa taniman ng mais doon sa Aprika." Ang umaalingaw-ngaw na mensahe mula sa konsepto ng pangkat Pilipino pagkatapos ng UN Summit ay hindi lamang nagpaalab ng damdamin sa buong mundo, kundi pati na rin sa puso ng maraming lokal na leader sa iba't ibang bansa sa Aprika na dati nag-iisip na ang tulong ay dapat palaging kasama ng modernong teknolohiya mula sa kanluran. Sa Burkina Faso, ang Ministro ng Agrikultura ay bumuo pa ng special committee para seryosong pag-aralan at i-adopt ang Philippine model. Ang layunin nila ay malinaw, hindi lamang kopyahin ito, kundi ipaintindi sa mga lokal na tao upang sila na mismo ang magpayabong nito. Ang salitang likas-kayang pagsasaka at ekonomiya ng kasapatan, na dating konsepto na makikita lamang sa mga tradisyonal na pamayanan sa Pilipinas, ay naging bagong bokabularyo na paulit-ulit na binibigkas sa mga nayon sa Aprika. Hindi lang ito sa level ng patakaran ng gobyerno, kundi isinalin mismo sa pang-araw-araw na buhay. Tayo ay magtatanim para sa ating makakain muna bago tayo magbahagi sa mga kapitbahay. Ang tubig sa balon ay pagsasaluhan natin bago natin isiping humukay ng iba. Hindi natin kailangang magmadali para magbenta ng ani, pakainin muna natin ang ating mga kababayan. Hindi ito aral mula sa isang makapal na libro, kundi mula sa mismong ipinakita ng mga Pilipino araw-araw. Mula sa hindi pagbibigay ng pera, kundi ng kaalaman, mula sa hindi pagpapatayo ng mga sementadong gusali kundi ng pag-unawa, mula sa hindi paggawa ng trabaho para sa kanila, kundi sa paghawak sa kanilang mga kamay upang sila mismo ang gumawa. Matapos ang kanyang pagdalo sa UN, bumalik si Mang Lando upang bisitahin ang bawat nayong kanilang natulungan. Nakita niya ang mga pilapil ng moras na naging malalawak na luntiang pader sa paligid ng mga komunidad. Nakita niya ang mga taniman ng gulay na nakahalo sa mga maisan, isang katangiang hango sa estilo ng pinakbet farming sa Pilipinas o companion planting. At ang pinakamahalaga, nakita niya ang diwa ng bayanihan na muling nabuhay.
Isang nayon pa nga ang nagtayo ng sarili nilang soil bank kung saan nakasulat kung sino ang nag-ayos ng aling lupa, anong paraan ang ginamit, at ano ang naging ani upang ang datos ay maibahagi sa ibang nayon. Ang mga bata sa Zongo ay may pagmamalaking bumibigkas ng mga simpleng salitang Tagalog gaya ng moras, abono at bayanihan. Kahit walang malalaking paaralan, walang internet, walang sponsors mula sa higanteng korporasyon, ang mga komunidad na ito ay nagkaroon ng immunity o matibay na pananggalang sa kanilang kaisipan. Isang leader sa nayon ang nagsabi, "Ayaw na naming maging tagatanggap palagi. Gusto na naming maging tagapagbigay, katulad ng ipinakita sa amin ng mga Pilipino." Ang mundo na dating umiikot lamang sa matinding kompetisyon ay tila bumagal ng kaunti upang pakinggan ang salitang sapat na nagmumula sa puso ng maliliit na tao sa Aprika. At ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang pangkat ng mga lalaking hindi naman naglayong baguhin ang buong mundo, kundi ang ayaw lamang sumuko sa isang kapiraso ng lupa na sinabi ng buong mundo na hindi na kailanman mabubuhay pa. Eksaktong 1 taon ang lumipas mula nang pumasok ang lumang pickup ng mga Pilipino sa maalikabok at bitak-bitak na nayon ng Zongo. Ang lupang dating tuyot na parang disyerto ay isa na ngayong luntiang taniman na nag-aani hindi lamang ng mais, kundi pati na ng kamoteng kahoy, kalabasa at iba't ibang lokal na gulay. Hindi lang ito pagbabago ng lupa, kundi pagbabago ng mga buhay. Ang mga tao mula sa 14 na karatig nayon sa paligid ng Zongo ay naglakbay upang dumalo sa isang maliit na pagdiriwang na ginanap sa ilalim ng isang malaking puno sa gitna ng nayon. Walang engrandeng entablado, walang mga kamera, walang marangyang musika. Ang naroon lang ay tawanan, kabutihang loob at mga pasasalamat na nagmumula sa puso. Ang matandang babae na dati nag-isip ng lumikas dahil wala na raw maitanim ay yumuko hanggang sa lupa at sinabi, "Patawad noong tinawanan ko kayo nang makita ko kayong humuhukay ng maliliit na butas. Sabay sabing babaguhin ninyo ang aming lupain." Ang binatilyo na dating may hawak ng armas dahil sa kawalan ng pag-asa ay ngayon isang leader ng grupo ng mga kabataan na nagtuturo ng organikong pagsasaka. Sinabi niya ng buong tapang, "Hindi ko alam na ang paggamot sa lupa ay nakakapagpagamot din pala ng tao." Tumakbong lumapit ang batang si Aya, ang nangarap na maging isang manggagamot ng lupa, patungo kay Mang Lando hawak ang kanyang sketchpad. Ipinakita niya ang isang iginuhit na larawan, isang malawak na hardin ng gulay na pangarap niyang itayo sa kanyang sariling nayon. Ang koponan ng mga Pilipino, na dati 5 lamang, ay naging isang napakalaking network ng mga nagsisindi ng apoy na binubuo na ng mahigit 70 na voluntaryo na nagkalat sa iba't ibang bansa kabilang ang South Africa, Malawi, Morocco at maging sa ilang nayon sa Middle East. Lahat sila ay gumagamit ng parehong prinsipyo: halamang moras, organikong pataba, pag-unawa sa kalikasan, at matinding pananalig sa kakayahan ng lupa. Formal nang idineklara ng gobyerno ng Burkina Faso ang mga restoration zones nito base sa Philippine model sa buong bansa. Naglabas sila ng mga patakaran na sumusuporta sa mga lokal na guro ng lupa sa bawat nayon at naglaan ng maliliit na pondo na ang pamamahala ay ibinigay sa mismong mga komunidad. Ngunit para kay Mang Lando at sa kanyang mga kasamang Pilipino, nanatili silang simple tulad ng unang araw. Sa kanilang huling araw ng pagbisita sa Zongo, naglakad si Mang Lando ng tahimik at tumayo sa harap ng maisan na umaalon sa gintong sinag ng papalubog na araw. Dumampot siya ng isang dakot na lupa sa kanyang kamay at bumulong ng mahina. Sa wakas, narinig din nating ngumiti muli ang lupa. Ang lahat ng taga-nayon ay tahimik na nakapaligid sa kanya, walang nagsasalita. May mga nakangiti, may mga tumutulo ang luha, dahil alam nilang ang araw na ito ay hindi isang paalam, kundi ang pagsisimula ng isang bagong kabanata na isusulat mismo ng kanilang mga sariling kamay. Mula sa patay na lupa, naging bukirin ng mais, at naging isang malaking inspirasyon na nagbago sa buong lupain ng Aprika gamit lamang ang maliliit at walang balot na kamay ng mga simpleng magsasaka mula sa Pilipinas. Kung ang isang maliit na pangkat ng mga Pilipino ay nagawang baguhin ang malawak na patay na lupa sa Aprika, ikaw, ano ang kaya mong baguhin sa sarili mong buhay?
I-comment ang iyong nararamdaman sa ibaba. Gusto naming marinig ang iyong kwento. I-click ang subscribe, follow, upang makakuha ng higit pang inspirasyon mula sa mga totoong pangyayari. I-share ang kwentong videong ito sa isang taong gusto mong mapaniwala na ang lahat ay pwedeng magbago.